Lumakas pa sa typhoon category ang bagyong Paulo na ngayon binabaybay ang probinsya ng Ifugao. Kaninang alas 9 ng umaga nang maglandfall ito sa Dinapigue, Isabela. Para po sa detalye, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero. Magandang hapon po sa inyo, Munir. Nasaan na ba itong bagyong Paulo ngayon at ano-anong lugar ang pinaka-apektado ng bagyo? So magandang hapon, magandang hapon ma'am at magandang hapon din po sa lahat ng ating taga-subaybay. So kasalukuyan pong itong si Typhoon Paulo po is bahagyang humina habang tinatahak itong mountainous region po ng Northern Luzon. As of 1 p.m. kanina, yung kanyang sentro is nasa vicinity ng Mayoyaw, Ifugao na may maximum sustained winds na 120 km per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 200 km per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-northwest sa bilis na 30 km per hour. Kasalukuyan pong nakataas pa rin po ang signal number 4 dito sa southern portion ng Isabela, northwestern portion ng Quirino, northern portion po ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Signal number 3 dito sa northern and central portion ng Aurora, nalalabing bahagi po ng Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino, central portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, central portion ng Abra, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at La Union. Signal number 2 naman po dito sa central and southern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, dito sa probinsya po ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, central and southern portion ng Ilocos Norte, probinsya ng Pangasinan, central portion ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, at northern portion ng Zambales. Signal number 1 dito sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Tarlac, probinsya ng Bulacan, Pampanga, nalalabing bahagi ng Zambales, northern portion ng Quezon, kasama ang Pulillo Island at Camarines Norte. Sa ngayon, nakataas pa rin po ang weather advisory number 8 dahil po sa epekto ni Tropical Cyclone Paulo ay maaari po makaranas ng more than 200 millimeters na pagulan within the next 24 hours itong Isabela, Quirino, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Vizcaya at Benguet, habang 100 to 200 millimeters dito sa Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Nueva Ecija, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. 50 to 100 naman po dito sa Ilocos Norte, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Sa ngayon po, nakataas pa rin po ang storm surge warning number 9 kung saan maaari pong makaranas ng wave height na maaari pong umabot ng 1 hanggang 3 metro within 24 hours ang mga exposed coastal localities ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Cagayan, Isabela at Aurora. Dahil naman po sa outer rain bands po nitong si Tropical Cyclone Paulo ay maaari itong magdala ng strong to gale force gust o yung biglang bugso na malakas na hangin, particularly yung mga areas po na hindi kasama sa wind signal dito po sa probinsya po ng Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Panay Island, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Northern Samar at Eastern Samar. Sa ngayon po, nakataas pa rin po ang gale warning dito sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards ng Central Luzon. Kasalukuyan pong general track po nitong si Paulo ay kasalukuyan kumikilos west-northwest throughout the forecast period at kasalukuyan pong tinatahak itong landmass ng Northern Luzon ngayong araw. At ina-expect po natin mamayang hapon o mamayang gabi ay lalabas na po ito ng ating kalupaan at papunta dito sa West Philippine Sea. Sa ngayon po, ina-expect po natin na lalabas po siya ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Munir, inaasahan ba natin na sabi mo palabas na siya ng bansa bukas, no? Bubuti na ba yung panahon, halimbawa, for the rest of the weekend? Sa ngayon po, by tomorrow po, since medyo malapit pa rin po itong si Tropical Cyclone Paulo sa ating bansa, so expect po natin itong western portion po ng ating bansa dahil po sa trough ni Tropical Cyclone Paulo ay maaari po makaranas ng maulap na kalangitan na may kasamang pagulan at posible pa rin po yung thunderstorm. Okay, maraming salamat si Munir Baldomero po, weather specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.